Today ay ang topic na gusto ko pong ibahagi ngayong araw ay about growth and achievement. About growth and achievement. So, tingnan po natin ang mga biblical principles tungkol sa growth, tungkol sa sa achievement, sa development or accomplishment. And itong mga bagay na ito ay interrelated words na pwede po nating i-apply sa ating pong mga buhay. Kahit sa areas ng ating mga buhay ay we can learn something from the Word of God sa mga interrelated words na ito. Now, I choose this topic because merong idea ng growth achievement loop o kaya tinatawag na nagkakaano sila na nagmo-merge sila at yung term na ginagamit diyan ay yung loop. For instance, yung word na you grow when you achieve something, and then when you achieve something you also grow. So mayroong tinatawag na loop between yung growth at saka achievement. So sana ang topic na ito ay magiging gabay muli natin at sana ay sa pagpapatuloy din ng ating mga pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay mag-grow din tayo, mag-develop din tayo, makaka-achieve din tayo, and we can accomplish something for the Lord also. Ang ating passage ngayong araw ay matatagpuan sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Philippians chapter 3 12 to 14. Ganito po ang sinasabi. Now that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. This is a familiar passage para sa ating lahat, at ito po ay letter ni Paul sa mga Philippian believers na sinasabi niya na I press on, and the word the word na ganito ay tumutukoy sa yung passion, yung dedication to move on, to accomplish more, to do something more. Yun po ang tutukoy po sa passage. And itong passage na ito ay napaka-familiar po sa ating lahat na magcha-challenge sa atin na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon at magpatuloy na gagawa ng mga bagay-bagay pa. But let me just use this passage to just introduce this topic. And ang passage na ito ay nagpapatunay na lahat tayo ay kailangang mag-move on, achieve something, grow. Yan. So anyway, I'd like to use the word, yung mga sinabi ni Paul dito na sabi niya I press on in verse 12. Now, sa NIV, I press on ang ginamit doon. But in English Standard Version, ang ginamit po doon ay I keep striving. At yung sinabi din ay I keep working. That's the Living Bible. So, I press on, I keep working. Those are the statement ni Paul dito. Now, in verse 13, makikita din natin doon na may nakalagay na straining toward what is ahead. Now, today, ang gusto kong i-emphasize ngayong araw ay we can still grow. We can still do something. We can achieve more. We can press on katulad ni Paul. Ayan po ang gusto kong i-emphasize ngayong araw, at sana ay we'll be able to grow and accomplish and achieve something. So now somebody said, when you stop growing, you start
dying. So when you stop growing, you start dying. Obviously, kapag nag-stop ka ng mag-grow, mag-stop ka ng ma-develop, unti-unti mag-start na rin yung dying, ang term na ginamit dito. So, we'll all grow. We'll grow, and then mag-move forward tayo, and then we can say na katulad ni Paul, na press on sa ating pong patuloy na paglilingkod sa Panginoon. So, today, let's look at specifically yung word na growth at saka achievement. Now, there are types of growth. Types of growth. Number one is, yung term na ginamit ko dito ay yung human growth. Now, itong human growth ay, this is familiar sa maraming mga tao. Minsan ang ginagamit dito yung tinatawag na personal development o kaya personal growth. Now, personal growth is the ongoing process of understanding and developing oneself in order to achieve one's fullest potential. So, yung tinatawag na human growth ay it's always related to personal development, to personal growth. And marami pong mga tinatawag na mga personal development coaches, mga tao na ang area nila ay tinatawag na personal development. And we also, maybe some of you ay nakapakinig ng mga speeches, ng mga nakabasa ng mga books tungkol sa personal development. Ang dami nating mababasa at saka mapapakinggan. So, ang ibig sabihin po ng human growth ay bilang mga tao ay mag-grow tayo sa lahat ng areas ng ating mga buhay, sa lahat ng aspect ng ating mga buhay, sa ating mind, sa ating mga heart, sa ating mga skills. So, yung tinatawag na human development o kaya para ma-maximize ang ating mga potential. Yan po ang sinasabi sa human growth. Now, this is a broad topic and it is also helpful para sa atin. Lahat tayo ay somehow related sa mga bagay na ito, whether sa inyong profession, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga career. Related po ito kasi mayroon tinatawag na personal at saka professional development. So, I think all of us ay involved sa ganitong mga areas, whether skill mo ang nadidevelop o yung mayroong isang area sa buhay mo ang nadidevelop. Yun po ang tinatawag na human growth. Another type ng growth ay, of course, we always use this sa church, yung tinatawag na spiritual growth. Now, spiritual growth is also a concept na hindi na bago sa ating lahat. But just to summarize yung spiritual growth ay ito po yung becoming like Christ. Okay, becoming more like Christ. It's the area of spiritual maturity. And we want that. We want to grow in the Lord. We want to be mature sa ating mga pananampalataya sa Panginoon. We want to be like Christ. That's our goal sa ating mga buhay. And even Paul himself, ito po yung kanyang goal niya, to know more about Christ. And ito po ay summary ng tinatawag na spiritual growth. Now, we need both. We need human growth, human development. Gusto nating ma-develop tayo sa lahat ng area ng ating mga buhay. At the same time, gusto rin nating mag-grow tayo sa spiritual na buhay. But bottom line, ang growth sa spiritual life o kaya spiritual growth ay yung to be like Christ. Ma-develop po ang ating mga character, ma-develop po ang ating mga buhay, in line po kung sino ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So, becoming more like Christ. So, that's types of growth. Now, today, ang aking challenge at encouragement ay sana mag-grow tayo sa area ng ating mga buhay. Now, may mga paraan, may mga ways tayo, and sa mga susunod na mga araw ay pag-aralan natin ng mga biblical principles kung paano po natin ma-develop ang ating pang mga sarili. But basically, we want to grow sa ating personal na buhay at we want to grow spiritually and to be more like Christ. Yan po ang types of growth. Let's look at types of achievement. Alright? Types of achievement. Now,
ang achievement of course related yan sa term na accomplishment. Yung na-accomplish mo, yung natapos mo, yung nagawa mo, yung na-fulfill mo. Those are but let me use Mark chapter 8 verse 36 as a passage. Ang sinasabi po ay ganito: For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Now, let me use the word doon na gains the whole world and loses his own soul. So, meron pong maliwanag na difference between o kaya yung pagitan between gaining the whole world and losing one's soul. Now, sa type ng achievement ay, let me use this as a definition, kasi ang unang achievement ay yung tinatawag nating human achievement. Now, it is obvious na ang human achievement ay yung mga accomplishment dito sa mundo. Now, in Mark chapter 8 verse 36, makikita natin doon yung the gaining the whole world. So, I think that's maraming tao nga gustong ganyan ang gawin gustong ma-accomplish ng ibang mga malalaking mga bagay. But basically, ang human achievement ay ito yung ating mga titles, degrees, accomplishments, projects, and so on and so forth. Ito po yung mga listahan ng human achievement. Now, ang dami pong mga nangangarap, of course, na maka-accomplish ng mga magagandang mga bagay sa buhay. And dito sa mundo, ako fan din ako ng mga magagaling na mga tao at saka yung mga nakaka-accomplish ng mga bagay na seems impossible at nakaka-accomplish sila, nakakatapos sila ng mga projects. But these are human achievement. Isa pong type ng achievement ito. And I think all of us dito, in one way or another, may mga accomplishment na tayo, may mga achievement na tayo. Maybe nakatapos ng pag-aaral, mayroong nagawang project, nakabili ng ganito, nakapagpatayo ng bahay, and then somehow meron tayong nagawa, meron tayong na-accomplish. And if you evaluate yourself, I believe lahat tayo meron ng mga na-accomplish. But let me add yung pangalawang type ng achievement. I use the word unique achievement. Hindi lamang siya yung achievement, kundi unique achievement, kasi yung human achievement is basically temporary dito lang sa mundo. But the unique achievement for me is an eternal achievement. Ang eternal achievement ay yung, kung babalikan natin yung Mark chapter 8 verse 36, yung about, the soul. In other words, ang unique achievement ay yung merong ang participation, merong ginawa para maligtas ang mga hindi pa naliligtas. Yung mga lost souls, soul winning, o kaya disciple making. Kung meron tayong participation sa harvest ng Panginoon, sa harvest of soul winning and disciple making, I believe these are eternal achievement. Compared to human achievement na minsan walang kinalaman sa kaligtasan ng mga tao, ay ito po ay napaka-unique because ito po ay eternal achievement. So, kung titingnan natin ay maliwanag ang sinasabi na kailangan nating mag-press on, kailangan nating mag-achieve, kailangan nating magpatuloy, kailangan nating mag-move forward. But I think maganda rin na tingnan natin kung yung ating mga ginagawa ba, ang ating mga achievement ay mayroong eternal impact. Meron bang eternal contribution ang ating mga ginagawa? So, nag-grow ba tayo at nakaka-achieve ba tayo at meron bang eternal impact? Now, it is my desire. All of us will accomplish something, will achieve something. Sabi ko nga, fan ako ng mga achievers kasi sa galing nila. But, alam nyo, kung ang achievement mo ay temporary lamang, ilang years lang yan. Siguro maalala ka dun sa achievement mo. Pero how about meron bang eternal impact yan? Now, my challenge today is, let's evaluate our lives. Evaluate our lives kung ating mga accomplishment ba, ang ating mga achievement ay merong kinalaman sa salvation ng mga
mga nawawalang kaluluwa, sa salvation ng mga tao. May kinalaman ba ang ating mga achievement, ang ating mga accomplishment sa good news of the gospel, spreading the good news of the gospel, reaching out to people, discipling the people? Meron bang kinalaman yan? Maganda pong evaluation yan na gawin natin sa ating mga buhay. So today, these are types of achievement. We want to achieve something in this world. We want to accomplish something in this world. But we want to accomplish something hindi lamang sa mundong ito, kundi mayroong impact sa buhay na walang hanggan. Sana po, gagamitin tayo ng Panginoon ng mga instrumento para mas marami pang makakilala sa Panginoon. Mas marami pang tao may lapit natin sa Panginoon. That is a unique achievement because it is eternal achievement. I'll end with this quote by C.T. Studd. Sabi niya, "Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last." This is also my prayer para sa ating lahat, na sana ang ating buhay ngayon ay kagamit-gamit sa Panginoon at lahat ng mga na-accomplish natin, isa lang ang buhay natin dito sa lupa. At pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, sana ay those achievement, accomplishment will last because ginawa natin yon para sa ating Panginoon. Diyan ako magtatapos. I hope that this topic at mga paalala sa atin na nagagaling sa salita ng Panginoon ay magsilbi pong gabay para sa ating lahat. Thank you for listening. Thank you for watching. God bless everyone.